mag-aaral, narito tayo upang magkaroon ng kaalaman at pagkatuto sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao Siyam tungkol sa Module 9, Mga Paraan sa Pagtakda ng Tunguhin sa Paggawa, ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Na ipaliliwanag ang kabutihan ng pagsunod sa acronym na SMART bilang paraan sa pagtakda ng tunguhin sa paggawa na maaring makatulong sa pagkakaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang produkto o serbisyo. B. Napahahalagahan ang mga kabutihang idudulot ng pagsunod sa mga paraan sa pagtakda ng tunguhin sa paggawa upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa. Ikatlo, na isasagawa ang mga paraan sa pagtakda ng tunguhin sa paggawa upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto kasama na ang pamamahala sa oras na ginugol dito. Para po sa ating paunang pagsubok, kunin niyo po ang inyong kwaderno at atin pong sasagutan ang ating paunang pagsubok. Panuto. Sulat ang titik ng tamang kasagutan sa patla. Una, ayon sa pagkasunod-sunod, ano-ano ang mga paraan sa pagtatakda ng tunguhin goal sa paggawa? Time-bound, nasusukat sa panahon. Specific, tiyak. Attainable, naabot. Measurable, nasusukat. Realistic, realistiko. A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 5, 4, 3, 2, 1. C. 3, 4, 1, 2, 5. D. 2, 4, 3, 5, 1. Sa ikalawang bilang, sa tulong ng pagsunod sa mga paraan ng pagtakda ng tunguhin sa paggawa, SMART, paano ito makatutulong sa iyo bilang kabataan? A. Makikita kung ano talaga ang gawain o produkto na kailangang gawin at tapusin. B. Mapapabayaan ang ibang gawain dahil may gustong-gusto kang gawin. C. Masasayang ang iyong oras sa mga nakalilitong gawain. D. Mawawala ang iyong konsentrasyon sa paggawa. Para po sa bilang 3 hanggang 5, alin sa mga paraan ng pagtakda ng tunguhin sa paggawa ang tinutukoy sa pangungusap? Piliin ang mga paraan mula sa kahon. Specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Ikatlong tanong, kung ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong paggawa. Ika-4, ang tunguhin ay makatotohanan at mapanghamon. Nararapat ang masusing pagpapasya para dito. At ika-5, kailangan na ang isusulat mo na tunguhin sa iyong paggawa ay kaya mong gawin at isakatuparan dahil naayon ito sa iyong kakayahan. Ang tamang kasagutan, unang bilang, D. Ikalawang bilang, A. Para sa ikatlo, specific o tiyak. Sa ika-4 po, attainable, naabot. At sa ika-5, measurable o nasusukat. Para naman po sa ating balik-aral, panuto. Isulat sa loob ng kahon ang yugto o hakbang ang tinutukoy sa mga sumusunod na pahayag. Ito po ang pagpipilian. Pagkatuto bago ang paggawa. Pagkatuto habang ginagawa. Pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain. Una, ito ay yugto ng pagtataya sa naging resulta o kinalabasan ng gawain. Ikalawa, sa yugtong ito, nalalaman ang mga kilos at pasya na dapat panatilihin o baguhin. Ikatlo, tumutukoy ito sa mga yugto sa paggawa ng plano na gabay sa pagbuo ng isang gawain o produkto. Ika-4, pagkilala sa iba't ibang estratehiyang maaring gamitin upang mapadali ang pagsasakatuparan ng mga tunguhin. At ika-5,
Binubuo ito ng mga kasanayan sa pagbuo ng mga layunin, paraan o estratehiya at mga kagamitang gagamitin. Ang mga tamang sagot ay: unang bilang, pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain. Ikalawa, pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain. Ikatlo, pagkatuto bago ang paggawa. Ikaapat, pagkatuto habang ginagawa. At ikalima, pagkatuto bago ang paggawa. Inaasahan ko na kayo ay nakakuha ng magandang puntos. Paraan sa pagtakda ng tunguhin, goal sa paggawa. Una, specific o tiyak. Ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong paggawa. Measurable na susukat. Ang iyong binabalak na gawin ay kinakailangang kaya mong gawin at isakatuparan. Pagnilayang mabuti kung ito'y tutugma sa iyong mga kakayahan. Sumunod, attainable o naaabot. Dapat ito ay makatotohanan, naaabot at mapanghamon, at nararapat ang masusi mong pagpapasya. Kailangang isaalang-alang ang mga kakaharaping hamon sa proseso ng iyong paggawa. Realistic o realistiko. Nararapat na angkop ang iyong gawain sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapwa at timbangin ang mga ito upang makita ang higit na makabubuti. Maingat din na suriin ang kaangkupan ayon sa prioridad mo sa paggawa. Ang huli, time-bound, kasusukat sa panahon. Kailangan magbigay ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong tunguhin. Ang haba ng panahong gugugulin ay may kaugnayan sa pagtupad nito na may pagpapasya ng may katalinuhan. At syempre, kailangan ng pagsasagawa ng mga ito upang maging matagumpay ka. Para sa unang pagsasanay, panuto. Isulat sapat lang ang paraan sa pagtakda ng tunguhin, goal sa paggawa, ang ipinapakita sa mga sumusunod na larawan. Isulat kung ito ay specific, measurable, attainable, realistic, o time-bound. Ikalawang pagsasanay, panuto. Gamit ang speech balloon, ano ang iyong sasabihin gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Subukang gamitin ang paraan sa pagtakda ng tunguhin, goal sa paggawa. Ikatlong pagsasanay, panuto. Ang mga sumusunod ay gawain o produkto na maaari mong gawin sa panahon ng pandemya. Lagyan ng puso ang hanay kung magagawa mo at kung hindi, sundin ang acronym na SMART, paraan sa pagtakda sa tunguhin sa paggawa bilang gabay sa iyong gagawin. Para po sa ating paglalahad, panuto. Kumpletuhin ang biyahe tungo sa paggawa sa tulong ng mga salitang nasa loob ng kahon. Bibigyan po kayo ng sapat na panahon upang ito po ay sagutan. Para po sa pagpapahalaga, panuto. Isulat sa sumusunod na diagram ang mga gawain o produkto na nagawa mo na. Ang mga bagay na nakatala sa gawing itaas ay higit na may kahalagahan. Magtala lamang ng 4 pinakamahalaga mong nagawa para sa ating kapwa na nakatulong sa iyo ang pagsunod sa mga paraan.
Para po sa ating panapos na pagsusulit, suriin mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat ang bilang 1, 2, 3, 4 at 5 sapat lang ayon sa level ng iyong kakayahan sa pagsunod sa mga paraan sa pagtatakda ng tunguhin, goal sa paggawa. Isulat bilang 5 para sa pinakamataas na level ng pagsunod, bilang 1 ang pinakamababa. Naway ang mga natutuhan ay ating maisabuhay sa panahon ng pandemya na ating kinakaharap. Always be smart. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam. God bless us.